Chris. Bago ang lahat, happy 20th anniversary sa inyo. Sana magtagal pa ang tandem ninyo at abutin nyo pa ang silver, golden, at diamond anniversary. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Eliza, tambalanista since 2015. Mahigit 1 taon na ang nakakaraan nung sumulat ako sa inyo. Binuhos ko lahat ng hinanaing ko doon. Sabi ko, hindi ako maasenso sa buhay. Hindi nyo nga lang binasa yung sulat ko. Pero ayos lang kasi yung pagsulat ko pa lang, gumaan na ang pakiramdam ko. You are my unpaid therapists. Lucky charms din. Kasi makalipas ang 3 buwan ng pagsulat ko sa inyo, natanggap ako bilang caregiver sa Ireland. Nandito na ako ngayon sa Ireland since April. Sakto nga yung paglipat ng time slot ng programa ninyo kasi tamang-tama sa oras ng pagpasok ko. Lagi ko kayong pinakikinggan sa tuwing papunta ako sa trabaho. Napasulat ako kasi naiinis ako sa sitwasyon ko ngayon. Alam ko naman ang mga sagot sa tanong ng puso ko pero gaya ng laging sinasabi ni Nicole, nakakabobo ang pag-ibig. Mahigit 2 taon na kasi nang makipag-break ako sa boyfriend ko pero hanggang ngayon, hindi ko pa din siya nakakalimutan. Naiisip ko pa din siya araw-araw. Akala ko kapag nandito na ako sa ibang bansa, makakalimutan ko na siya pero hindi pa din pala. Siguro kasi siya yung first in everything. Hindi ko naman ma-share sa friends ko kasi ayaw nila sa kanya at wag na wag daw ako makikipagbalikan. Noong nalaman ko na may pamass wedding ang tambalan, napaisip ako, kailan kaya ako? 30 years old na kasi ako, so God, kailan pa ako? Aaminin ko na inggit ako dun sa mga ikinasal kasi pangarap ko din yun. May kurot ba sa puso? Dati ayoko magpakasal dahil mahirap ang buhay, may asawa. Pero habang tumatanda ako, gusto ko na makakasama habang buhay. Yung kasama ko sa hirap at ginhawa. Yung totoong magmamahal sa akin at hindi ako gagamitin lang. Hanggang dito na lang ang sulat ko tambalan. Salamat sa pakikinig at sana ma-meet ko kayo at yung mapapangasawa ko in person soon. Ang inyong hopeless romantic tambalanista since 2015, Eliza. Hi there, Eliza. Okay, so ang issue ay, sorry ha, kasi kapag may suot talaga akong contact lens, yung contact lens with matching pilik mata ha, yung pangunawa ko, nababawasan talaga ng 50%. Totoo. Sobrang taste ganda niya talaga. Ano, super. Bukas isa lang yung susuot mo ha? Para may natitirang pangunawa. Correct. Kaya nga nung mass wedding natin nung Saturday, hindi ko nga alam kung ano nangyayari sa akin eh. Kasi parang alam ko naman talaga sa sarili ko na I'm a very emotional person. And kapag ka, yung nangyari kasing mass wedding nung Saturday in celebration of the Tambalan's 20th anniversary on radio is such a beautiful event. Ang ganda niya talaga. Ang gandang tingnan. Napaproud ako sa sarili ko, napaproud ako sa atin partner kong na i-push natin yung activity na yon. Tapos sa totoo lang nakakaiyak yung mga kwento ng mga ikinasal, ganun. Pero dahil naka-contact lens ako tsaka nakapilik mata. Yung pangunawa ko, mga 50% lang. So parang kahit na gusto kong maiyak sa sitwasyon, parang ganon, or parang matouch ng fully, mga paunti-unti lang. Kasi yung contact lens partner, dry up niya yung mata ko. So parang inubos niya yung luha ko. Kaya wala tuloy pumatak. Wala tuloy pumatak. In fairness, absorbent. Oo. Sa true, it's absorbent. Oo. Add to cart niyo na po tong contact lens na to. Charot.
Pero Hindi na ganun, kailangan ng tissue to hindi wipe out your na. tears. No. At ito talaga yung kung ayaw mo namang umiyak, ganyan. Oo. Ito yon, ito yung contact lens. Add to cart. Charot. Anyways, so talagang it was truly very memorable and very emotional. So, kung ikaw, Eliza, meron kang parang inggit kasi hindi ka nakasama doon sa mga na mass wedding ng Tambalan noong Saturday. Well, kasi simple lang naman kahit may inggit sa puso at isipan mo ngayon. Lahat ng mga nainggit kasi sayang sana ako din, libre pa naman yon. Sponsored pa ng Tambalan in celebration pa of the Tambalan's 20th anniversary. 'Di ba? Napakagandang milestone. Kaya lang talagang hindi ka isa sa 20 kasi hindi mo pa panahon. Yes. Hindi mo pa oras. Yung lahat ng 20 couples na yon, it is their time. It is God's time for them. May rason kung bakit sila yung napili at hindi ikaw. At mahirap kasi mag-dwell dyan. Na bakit hindi ako? God, kailan pa? Okay lang naman, talaga namang nagtatanong tayo kung kailan masasagot yung mga tanong natin. Pero, ang tanong, lumalandi ka ba? Ang tanong. Nag-aayos-ayos ka ba? Nag-aayos-ayos ka ba? Nagsusuot ka ba ng pilik matawid contact lens para tantalizing ang eyes mo? May ganun bang nagaganap, di ba? Ready ka na ba sa commitment? Yung mga ganong question. Malalalim na na aspeto na minsan hindi natin nalalaman. 'Di ba kapag makikita mo lang lahat 'yan kapag nasa loob ka na. Yes. Minsan sobrang tayo idealistic sa sa pag-aasawa kasi nakakatuwa nga naman, 'di ba, nagagawa ka ng same day edit, yung magiging basic ka to create the invitation, the giveaways, yung susuot mo, 'di ba? Nai-imagine lahat 'yan masayang gawin yon, masaya yung preparation, but once you're there inside the relationship, talagang hindi nauubos yung pagsubok dyan, hindi nauubos yung responsibilities, nanganganak siya. Responsibilidad mo na yung asawa mo. Diba? Siyempre, kayong mag-asawa, ayaw nyo naman kayo lang. Sasabihin nyo, tara, mamayang gawa gabi. Tayo. Gawa tayo ng mga kamukha natin. Kailangan, kung ano yung lalim ng dimple mo, yun din ang lalim ng dimple niya. Dapat kung meron siyang nunal sa ganitong parte ng katawan, yun yung gagawin natin. Diba? Di ba nakabuo, pero walang dimple yung anak. Di gagawa ulit. Diba? Naku, hindi natin na-achieve yung dimple. Diba? Ang achieve natin, pimple. So, gawa ulit. So, the responsibility never ends. Yes. Diba? So, siya, mahaba, complex and complicated, malalim, pero ganyan. Masaya. Pero masaya naman. So, baka kasi hindi mo pa panahon, hindi pa ready. Tsaka yun nga, wala. Kahit gustuhin mo maging part ng mass wedding, kung wala pa yung jojowain, wali din, di ba? Kahit na handaan ang lahat, kung wala pa yung papangasawahin, wali din. So, we hope and we pray that your time comes. And ang prayer natin ay sana mag-extend ka pa ng mas mahabang pasensya at lumandi ka pa ng bonggang-bongga hanggat mahanap mo na talaga ang the one. Yes, ito ang matinding payo namin sa'yo. Pag kinasal ka, huwag ka magsusuot ng contact lens. Ay, oo. Kasi kung hindi wala ka sa moment. Totoo. Alam mo yung may feeling ako na Kasi dapat iiyak ka na, kaya lang hindi ka maiyak ka. Ang iisipin ng mga bisita, ay kaya naiiyak siya dahil sa contact lens niya. Nairita kasi yung mata. At hindi dahil emotional ka sa nangyayari. So, isang payo yun. Isang payo talaga. Kung hindi ka naman sanay, gusto mo lang ganda-gandahan. Ang hirap talaga. Promise. Kasi lahat ang dami naka-contact lens, no? Kapag kinakasal hindi sila, no? Kasi nakakadagdag kasi siya ng ganda sa picture. Ganda sa picture. Okay. Siya. Basta may ibang dating, ganun. Parang hindi ikaw, no? Parang yung galing nung nag-makeup talaga. Grabe yung makeover. Parang hindi siya the before and after ng makeup, no? Super glow up. Diba? Iba talaga yung nagagawa ng makeup. Maraming ganyan yung nakita mo sila nang walang makeup. Nung nagka-makeup na sila, hindi mo malaman kung sino yung mga nakausap mong walang makeup dati. Diba? Totoo yun! May mga ganun. Anyways. So, choice mo naman. Ang downside lang talaga nun, yun nga, hindi ka makakaiyak basta-basta. Oo, correct. Basta parte, alam mo yung hindi ko maproseso yung feelings ko nung araw na yun, nung Saturday. Yung masayang-masaya talaga ako. Pero parang wala ako doon kasi nga 50% ng pangunawa ko.
Pinalutang ka ng contact lens. Correct. Kaya parang medyo lutang yung feelings ko. Di ba alam ano ba, masaya ba ako o lasing ba ako Kaya today? nga, nakakalutang yung contact lens. Pero panay pa rin ang gamit ko, di ba? Sanay naman ako dyan, partner. Minsan kahit ang kati-kati ng suot, basta maganda siya. Oo. Tiisin ko yan. O, ganun din. 50% ng pangunawa ko, nawawala kapag ka naka-contact lens ako. Pero tiisin ko yan. Anyways, yun lang naman. Wala naman kami masyadong masasabi pa sa'yo, Eliza, kundi your time will come. Totoo diba? yun. So, just enjoy each day na binibigay sa'yo at pasensya ka na, diba, na hindi namin, nung time na nag-express ka ng mga hinaing mo, hindi namin nabasa yung sulat mo at nabasa namin kung kailan nasa Ireland ka na. Di syempre ganun talaga. Oo. Kasi baka nung time na yun, baka wala ka pa sa Ireland. Oo. Hindi pa namin nakita na, ay, ang pwedeng ialay nito from Ireland. Charot. Alam mo naman ang tambalan, medyo may Medyo. manggagamit, di ba? Kung nalaming nakaluluwag-luwag na subuhay, binabasa namin sa Mahiwagang Burnay. Ganon. No, hindi, charot lang ha. Baka mamaya sabihin ninyo namimili. Hindi po kasi Joke kami, lang. hindi kasi kami namimili. Kung uulitin lang po namin ha, just in case you missed it at ngayon mo lang malalaman, kapag ka nagbabasa po kami ng kwento mula sa Mahiwagang Burnay, kung kailan po namin siya binasa is also the first time we get to read it. So yun. So first time namin siya mababasa. So hindi namin yung parang, may nag-message daw na galing ganito, sinabi ni Naing, hindi. Maganda daw to, basahin natin. Oo, wala, Walang hindi. ganon. Oo, kaya for whatever reason hindi nabasa, hindi rin namin alam. Kasi Posibleng natabunan. hindi na napansin, ganyan. O baka naman isinulat mo, tapos sa papel, tapos hindi mo na-send, diba? Baka ganon. So pasensya ka na at pasensya na dun sa lahat ng mga hindi nababasa agad. Or baka nabasa, hindi mo narinig. Posible din kasi Madaming that time hindi ganon. naman na-record eh. Correct. That time wala pang Facebook. Correct. Baka may ganon. Kasi more than 10 years na yung kwento na Mahiwagang Burnay. Diba? So, Maaaring hindi pa talaga time na mabasa. So ganun lang din. And now is the time. Yes. Diba? Na mabasa ang kwento mo. Pwede namang ibang tao eh. Pwede namang tungkol sa problema tungkol sa pera, 'di ba? Pwede namang taga Singapore, taga Iceland, but no, it's you, Eliza, from Ireland, 'di ba? Diba? Because this is your time. So yun lang 'yon, kabisyo. Dadating yung oras mo minsan nga sa panahon that you least expected. Yes. Hindi mo inaasahan biglang panahon na pala. Ganon. Mas bongga yun kapag sa tamang panahon nangyari. Diba? Tsaka malay mo, ang susunod na mass wedding namin, international. Kung malay mo sa Ireland. Diba? Malay mo. So, first Taguig, diba? Next, Ireland. Natin masasabi, diba? Ang dami pong posible sa mundong ito. Just keep the faith, Eliza. Okidoki? Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong unang araw ng October. Ingat po kayo mga kabisyo. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Panapanahon yan. Yes, panapanahon. Your time will come. Minsan nga baka ma-realize mo, kunyari nagpakasal ka, tapos pag nandun ka na ma-realize mo, so okay pa pala nung single ako. May mga ganun din. Mas mahirap pala yung buhay. Kaya nga wag mo munang pasukin kung medyo hindi ka sigurado. Kasi yan mahabang proseso. And it never ends. The happiness never ends. Totoo naman. Kasi hanggat kasama mo naman siya, masaya naman din talaga. Yes. Meron kang best friend, may BFF ka, may companion ka, diba? Pero the problems also never end. Yung akala mo, ito na talaga yung pinaka-major na problem na pagdadaanan ko. Sorry! Surprise. Meron pa palang iba. Totoo yun. Kung sa ngayon, single ka, nahihirapan ka mag-resolve ng mga problems mo, tandaan, kapag nag-asawa ka, yung problema niya ay problema mo rin. And vice versa. Yung problema mo ay problema niya rin. So, matinding pagbabalanse na parang hindi pwedeng, problema mo yan. Hindi pwedeng gano'n. Dahil mag-asawa kayo, problema ng isa, problema niyong dalawa. So, kung hindi ka ready doon, well, good luck. Wag muna. Kasi ano na yan. Together forever, ganyan. Yes. Until death do us part. Yes. Kinex! Siya, bye-bye! Ingat ka, Eliza, dyan sa Ireland, and see you soon. Bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan?
sake!